Halil TV. Nagkatinginan sina Zelia at Zaira. Nasa dinner table ang mag-anak ng gabing iyon. Pagkuway na payuko na lang si Zaira. Pigil ang damdamin. Hanggang ngayon hindi pa rin nila sinasabi sa daddy niya na wala na sila ni Kenneth. Hahayaan na lang niya itong makatuklas. Natiyak din niyang hindi rin marahil magugustuhan ng daddy niya pag nalaman nito ang totoo. Na ang hinahangaan nitong tauhan ay double timer pala. Manloloko, at siya nga ang isa sa mga biktima. Pinayagan ko na si Kenneth, may aayusin lang naman daw siya ron, pero babalik din naman agad. Nakangiti pang sabi ng daddy niya. Nakita niya sa sulok ng mga mata niya ang lihim na pagsulyap sa kanya ng mami niya. Siguro iisa ang iniisip nila nito. Aalis si Kenneth, iyon ang sabi ng daddy niya. Babalik ng California sa Makalawa. Alam niyang isa lang ang ibig sabihin noon, babalikan ito si Celine. Walang duda, para pakasalan ito at panagutan ng anak nito. Pakiramdam niya ay parang hinihiwa ang puso niya ngayon. Malinaw ang katotohanan na nagdudumilat sa kanyang harapan. Iiwan na siyang tuluyan ni Kenneth, nang nag-iisang lalaking pumukaw sa puso niyang akala niya'y tulog. Isang dormant sa puso na nang magising at matutong magmahal ay saka naman pinatikim ng wala yatang kasintinding sakit. She hates the feeling, but not the man. Mahal na mahal pa rin niya si Kenneth sa kabila ng lahat. Pero past tense na nga ang kanilang love story. Dahil tapos na, may conclusion na. Siya mismo ang buong tapang na nagbigay ng wakas. Isang beses siyang tinangkang kausapin ni Kenneth matapos niya itong hindi harapin. A day after nang matuklasan niya ang katotohanan. Pero hindi niya ito kinausap. Nagtangka ulit ito for the second time. Pinuntahan siya sa school, hinarap niya ito. Dahil nooy ay handa na niya ang kanyang sasabihin. Sinabi niya ritong may piring ang puso ng mga katagang kanyang inensayo. Sinabi niya rito na nakapag-isip-isip siya lately na attracted lang siya rito. Feeling na napaka-unstable para pagsimula ng isang relasyon, sabi niya rito. At tinatapos na niya ang kanilang 2-week love affair. Pilit na iginiit sa kanya ni Kenneth na hindi ito naniniwala na ganon siya kabilis na nagbago ng isip. Na ganon kabilis nagbago ang feelings niya. Siguro raw ay may mas matinding dahilan siya. Baka raw may iba na siya. Gusto na niyang isigaw doon na nag-iisa ito sa puso niya at mag-iisa pa rin for the rest of her life na siguro. Naging firm siya sa kanyang desisyon. Naghiwalay sila na alam niya at damang-damang masama ang loob ni Kenneth. Magdamag niyang iniluha ang paghihiwalay nilang iyon. Heto ang kasunod. Totohanan na ngang wala na ito sa buhay niya. Farewell my only love. Deep in my heart, mahal na mahal pa rin kita. Kahit na sinaktan mo ang puso ko. Tiyak na iiyak na naman siya nito sa buong magdamag. Ngayon ay gusto na niyang simulan, pero pilit niyang pinigilan ang luha. Oy, mukhang nalulungkot na agad ang baby ko ah. O, nagpaalam na ba siya sa'yo? Sabi pa ng daddy niya. Nang tuluyan daddy, gusto niyang isagot. Paalamang wala nang balikan ang ginawa nila ni Kenneth sa huli nilang pag-uusap. Nagsabi nga ho dad, pinayagan ko naman ho. Sabi nga ho'y sandali lang siya doon. Tila naging makahulugan pa ang tingin at bahagyang pagkakangiti ng daddy niya sa kanya. Habang ang puso niya ay nagdurugo na yata. O ay di maghahatid ka sa kanya sa Makalawa. Para ano? Para patayin ko ng tuluyan ang sarili ko? Bahala na ho dad, ano ho kasi general rehearsal ho namin noon para nga sa graduation. Alam naman niya ho yun. Napatango na lang ang daddy niya. Napayuko naman ang mami niya. Alam niya kasangga niya ang damdamin ng mami niya. Siya nga pala, ano bang gusto mong graduation gift? Si Kenneth, gusto niyang isagot. Ibalik niyo siya sa akin daddy. Kahit alam niyang imposible, hiniling niya yun sa isip. Kayo na ho ang bahala dad, kahit wala pwede naman. Nagtinginan pa ang mami at daddy niya.
Obvious sa itsura at ekspresyon ng daddy niya ang pagtataka. Dati kasi pag tinatanong siya ng gift nito, talaga namang nag-iisip siya ng pinakamahal na gusto niyang ipabili rito. At binibili naman iyon ng daddy niya kaya tuwang-tuwa siya palagi. Pero iba ngayon. Bilhin man siguro nito ang Statue of Liberty sa Amerika ay hindi pa rin siguro siya masisiyahan. Pick your choice, honey. Trip to Europe or a latest model car of your favorite brand? Napatitig talaga siya sa daddy niya. Tumango ito bilang pagpapatotoo sa sinabi. Nginitian naman siya ng mami niya. Kinapa niya ang damdamin. Naroon ang kasabikan na mamili siya sa dalawa. Ngunit wala siyang tuwang makapa sa dibdib. Deep in her heart, walang materyal na bagay na makapapalit ang nawala sa kanya ngayon. Ang ligayang si Kenneth lang ang makapagbibigay. Expensive masyado ang dalawang yun, Dad. It doesn't matter for your success sa pagtatapos mo. Handa talaga kaming gumasta ng mami mo, right, Mami? Baling nito sa mami niya, na tumango naman. Umiling siya ng marahan. Thanks, Dad, but I'd rather dine with you two in a quiet restaurant than to tour in Europe or travel in a brand new car. Nagbago na ho ang taste ko eh. Naging cheap bigla, pagbibiro niya. Mukhang hindi makapaniwala ang daddy niya, pero pagkuway nangiti na rin. Okay, if that's what you really want, I'm sure may special gift din sa'yo si Kenneth, anak. Meron nga, Daddy, advance pa nga eh. Napakasakit na regalo para sa pagtatapos ko, na kung hindi ko paglalabanan gaya ng payo ni Mami, mawawala na raw ng kabuluhan ng buhay ko. At ayaw kong mangyari yon. Han? Sagip ng mami niya. Nahalata marahil nito na wala siyang maapuhap na isagot. Yun nga palang sinasabi mo sa akin cosmetic. Gustong itry ng kaibigan ko. Alam niyang iniligaw na nito ang usapan. Ngayon lang niya unti-unting nakikilala ang mami niya. Nakasangga niya ito lalo sa ganoong pagkakataon. Tahimik na lang nilang itinuloy ang pagkain habang nag-uusap ang dalawa. Graduation Day. Halos mapuno ng tao ang multipurpose auditorium ng UST. Nangingitim halos sa mga nakatogang magsisipagtapos. Sinimulan ang seremonyas hanggang sa may abot sa bawat isa ang kanya-kanyang diploma. Batian ang kasunod, picture taking, pagpapakilala ng mga kaibigan sa mga magulang at kaanak. Si Pat ang unang bumati sa kanya at nag-abot ng isang kahon. Siguro'y nahahalata nitong polite lang ang pakikipag-usap nito sa kanya. Nagpaalam din agad sa kanya. Bakit ang lungkot-lungkot naman yata ng baby namin? Puna ng daddy niya. Of course not, Dad. I'm happy. Very happy indeed. At last ay naging degree holder din ako. You don't look happy to me. Nakuhan, salo ng mami niya. Ang init-init naman kasi dito sa loob. Nasosuffocate na siguro ang anak mo. Totoo yan, Dad. Medyo nahihilo na nga ho ako eh. Then let's go. It's high time to celebrate. Papalabas na sila ng auditorium nang may tumawag sa kanya. Si Roxanne pala. Akay nito si Johnny. Good evening, tita, tito. Sabi nito sa mami at daddy niya. Nagbigay galang din si Johnny. Kilala na rin ito ng parents niya. Oh, magsa-celebrate ba kayo? Ang daddy niya. May inihanda ho ang parents ko sa bahay. Gusto ko nga ho sana kayong i-invite pero sabi nga nitong best friend ko ay may date nga raw kayong tatlo. Oo nga, Iha. So, babatiin ko na lang ho ulit itong isang ito. Amiga, congrats ulit ha. Nagyakap sila ni Roxanne. Nang maghiwalay sila'y pareho ng misty ang mga mata nila. Masaya sila para sa isa't isa. Siya lang at ang mami niya ang nakakaalam ng iba pang dahilan ng pagiging misty ng mga mata niya. Same to you. Biglang lumingalinga si Roxanne. Waring may hinahanap ang tingin. Nasaan siya? Bulong nito. Si Kenneth ba ang hinahanap mo? Ang mami niya. Nasa California nung Wednesday pa. May importante kasing inaayos doon. Kumislap agad ang mga mata ni Roxanne nang muling magbaling sa kanya. Abay ako sa kasal niyo ha? Bulong ulit nito.
Ngitian niya lang ito, pero ang sakit-sakit ng dating noon sa puso niya. Naghiwa-hiwalay na sila pagkatapos. Sa backseat ng kotse pumikit siya. Hinayaan niyang maglakbay ang isip niya. Wala talaga siyang masabi nang pumarada ang kotse nila sa labi ng Century Park Sheraton Hotel. Nasorpresa talaga siya. Isang car attendant ang pinagbigyan ng susi ng daddy niya para dalhin ang kotse nila sa parking area. At saglit pa nga'y patungo na sila sa Atrium Lounge. Lahat ng specialty doon ay in-order na yata ng daddy niya. Naiiling na lang siya at nangingiti rin dito. Nang ma-serve ang pagkain ay inumpisahan na nila ang pagkain sa saliw ng magandang tugtog ng live band. Dad, this is too much. No, my daughter deserves more than this. Kung pinili mo sana yung trip to Europe, di sana'y paalis na tayong mag-anak. Nginitian niya ulit ito. Some other time na lang dad, pag may trabaho na rin ako. Ngumiti tumango rin sa kanya ang daddy niya. Ang mami niya'y ngumiti rin sa kanya. Parang gusto niyang magtaka rito. Iba yata ngayon ang ngiti nito sa kanya. Para bang hindi nakikidalamhati sa kanya, maging ang mga tingin nito sa kanya. I'm happy for you, Zaira. Sabi pa nito. Ipinatong sa kamay niya ang isang kamay. Bahagya pa iyong pinisil. Thanks, ma'am. Salamat din sa pakikipag-play acting mo sa akin ngayon. Gusto niyang idugtong. Pure love songs ang pinatugtog ng live band sa lounge na talaga namang nanunuot sa utak at puso niya ang mga lyrics. Panay tuloy ang kagat niya ng madiin sa mga labi para huwag mapahikbi. Nakakaktail na sila nang mag-excuse ang daddy niya. Pupunta raw ito sa CR. Zaira? I'm okay ma'am, don't worry. Paniniyak niya rito. Ibinaling niya ulit ang tingin sa band. Ako rin pupunta lang sandali sa powder room anak. Go ahead ma'am. Pero hindi agad umalis ang mami niya. Tumayo ito para lumapit ng husto sa kanya. Pagkuway hinagkan siya nito sa noo. Mahal kita anak, mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Remember that, okay? I know ma'am, I love you too very much. Ngumiti ito, waring nangungusap ang ngiti. I'll be back, okay? In a minute. Tinanguan niya ito, pagkuway lumayo na ang mami niya. Hinahatid niya ito ng tanaw hanggang sa lumiko patungong powder room. Pumailan lang noon ang isang magandang love song na maraming beses na niyang naririnig. Pero hindi naman niya alam kung ano ang pamagat. Old song kasi. Revival lang ang alam niya. Tumulo ng kusa ang luha ni Zaira. Napayuko siya para ikubli ang mukha sa sino mang maaaring makakita sa kanya. Hindi na niya mapigil ang sarili. Ang sakit-sakit kasi talaga. Kasi naman yung kanta bagay na bagay sa kanya. Tuloy na alala na naman niya si Kenneth. Nang biglang may nag-abot sa kanya ng panyo, kinuha niya iyon ng nakayuko. Nakakahiya. Naabutan patuloy siya ng daddy niya na umiiyak. Nag-isip agad siya ng ikakatwiran dito. Nakakainis talaga kasi yung kanta. Mabilis niyang pinunasan ang luha. Dahan-dahan pang na mag-angat siya ng mukha para magulat. Napaawang marahil ang bibig niya sa nasalubong ng kanyang mata. Hindi bagay ang luha sa matang yan. Si Kenneth. Nakatayo ito sa gilid ng kinauupuan niya. Nakangiti sa kanya. Nananaginip ba ako o nag-hahalusinasyon? Pagkuway hinilad ni Kenneth ang isang silya. Inilapit iyon sa kanya at naupo sa tabi niya. Saka nito ginagap na pilit ang dalawang kamay niya. Katabit kaharap na nga niya ito ngayon, in flesh. Hindi siya nananaginip lang, hindi halusinasyon lang. Lalong nagunahan sa pagpatak ang luha niya, habang kagat niya ng madiin ang mga labi niya. Oh, hayan lalo ka na namang umiyak eh. Come on Zaira, stop crying. Sige ka, masisira ang makeup mo, ang ganda-ganda pa naman. Tapos ay kinuha sa kanyang kamay ang panyo. Pinahid nito ang luha niya sa pisngi.
The love we knew it was always be, a flame to burn till eternally. So take my hand with our first embrace, and we may live and we may share a love affair to remember. You look exquisite tonight, sweetheart. Sambit nito na nakatingin sa mga mata niya. Gusto niyang yumuko pero hindi nito pinahintulutan. Sinapo ng dalawang palad nito ang mukha niya. Let's dance. Maagap itong nakatayo. Inalalayan siya at iginiya patungo sa dance floor. Marami nang nagsasayaw na pareha kaya halos magkagit-gita na sila. Iniyakap nito sa kanyang bewang ang dalawang braso. Matapos nitong maipwesto ang braso niya sa mga balikat nito, hinapit siya ni Kenneth sa katawan. Halos magdikit na rin ang mukha nila. Tumigil na noon ang luha niya at unti-unti nilang sinayawan ang tugtog. Panibagong love song. Congratulations, sweetheart. Parang may bumikig sa kanyang lalamunan. Hindi niya maibuka ang bibig kaya tumango na lang siya ng marahan. Mamaya ko na ibibigay sa iyo ang gift ko. Gusto ko pang mayakap kita ng ganito. Minsan pa niyang kinagat ng madiin ang mga labi. Hindi na niya kayang salubungin ang mga mata nito ngayon. Yumuko siya. Kung isa itong sorpresa, ayaw na sana niyang ito'y matapos pa. What are you thinking? Umiling siya nang nakayuko. Look into my eyes, Zaira. Inangat nitong pilit ang mukha niya nang hindi siya tumalima. Kaya nakita nitong puno na naman ng luha ang mga mata niya. This will be the last time you'll shed tears, my dear. Promise. Tapos ay hinagkan siya nito sa noo. Narinig niya itong bumuntong hininga. Holy God, Zaira. I can't take it any longer. Come. Hinila siya nito palayo sa dance floor. Saan? Ang daddy. Don't worry. Ibibigay ko sa iyo ang gift ko. Ayaw mo bang bigyan kita ng graduation gift? Pero, trust me, sweetheart. God knows. Ang paligayahin ka lang ang gusto kong gawin sa iyo, Zaira. Come with me, please. Bulag nga marahil ang mga mata sa pusong bumubulong. Buong pagpapaubaya siyang nagpaakay kay Kenneth. Panaginip o hindi, ayaw niyang palampasin ang mga sandaling iyon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.